Panay ang tapik ni Andres sa gilid ng bintana ng kanyang sasakyan. Kanina pa sila naghihintay roon ng assistant na si Polly at malapit nang maubos ang pasensya niya. Sir, 12:00 na po. Ani Polly na siyang nasa harap ng manibela. Marahas siyang napabuntong hininga. 5 more minutes at kapag hindi pa dumating si Cherry, tumawag ka na lang ng susundo sa kanya. Mukhang hindi na po kailangan. Tumingin ito sa labas ng bintana. Ganoon din naman ang ginawa niya. Nakita niya ang babae kasama ang mga kaibigan nito. Halatang lasing na dahil sa anyo ng paglakad. Mabilis na bumaba si Andres sa kanyang sasakyan. Oh, sorry girls, narito na pala ang sundo ko. Anito bago pa ekis ang mga paang nagtungo sa kanya. Sinalubong naman agad niya ito at inalalayan. Hi there, my handsome Andres. Ipinadala ka ba ni Daddy? Tanong pa nito. Ano pa ba sa tingin mo? Umayos ka nga. Iritable niyang tugon bago ito inalalayang makasakay sa kanyang kotse. Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Mr. Kazuma na ama nito at investor niyang half-Japanese, nun kang maghintay siya roon. Alam kasi ni Andres na malakas ang tama ni Cherry sa kanya at ayaw niyang bigyan pa ito ng dahilan para mag-isip ng kung ano-ano. I really feel safe when I'm with you. Humilig pa sa balikat niya si Cherry nang makaupo siya sa backseat katabi nito. Next time, magdala ka ng sarili mong driver dahil hindi ko binabayaran si Polly para maghintay sa'yo. Angil niya. Bakit ba hindi na lang ikaw ang sumundo sa akin, Andres? Sa palagay mo, makakapagmaneho pa ako sa dami ng ginagawa kong trabaho sa opisina? Huminga ito ng malalim at sandali siyang tiningnan. Okay, sorry na. Anito saka ipinikit ang mga mata. Hindi na lang nagsalita pa si Andres. Hinayaan na lang din niya si Cherry para makatulong na ito hanggang sasapitin nila ang bahay ng mga ito sa isang malaking subdivision. Ako na, sir. Presinta ni Polly nang bubuhatin niya si Cherry. Tumingin siya rito. Sigurado ka? Opo naman, engineer. Nakapahinga naman ako kanina habang naghihintay sa'yo. Maraming inasikaso si Andres kanina sa opisina. May mga pinirmahan siyang dokumento at binasang mga kontrata kaya inabot na sila ng 10:00 sa opisina. At kapag ganoon, hindi umaalis si Polly hanggat hindi pa siya tapos. Aside from Mr. Kazuma, Polly is also the person he could trust. Sila na kasing dalawa ang magkasama mula nung unti-unti niyang itinatag ang kanyang maliit na construction business 5 taon na ang nakararaan. Pinag-ipunan niya ng maigi ang puhunan habang patuloy na nagtatrabaho bilang engineer. Sa gilid ng kanyang trabaho, kumukuha siya ng maliliit na kontrata tulad ng house construction at renovation projects na unti-unting nagbigay sa kanya ng dagdag na kita at karanasan sa paghawak ng mas malalaking gawain. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanyang mga proyekto at nakabuo siya ng pangalan sa mga kliyenteng humanga sa kalidad ng kanyang trabaho. Hanggang sa makilala niya si Mr. Kazuma na nagtiwala sa kanya at nagbukas ng mas malalaking oportunidad na siyang naging simula ng mas mabilis na pag-angat ng kanyang kumpanya. Sandali lang, Polly. Nariyan na si Mr. Kazuma. Ani Andres bago bumaba ng kanyang kotse. Oh, Engineer Andres. Sorry for the inconvenience. Next time, I'll ask her driver to stay with her. Hinging paumanhin ng matanda paglapit na paglapit nito. It's okay, Mr. Kazuma. Katatapos lang din naman po ng trabaho ko. Really? Sorry again, naabala ka pa. Buhatin ko na po si Miss Cherry. Singit ni Polly. No, wag na. Ako na lang. She's my daughter, remember? Anang matanda na hinaluan pa ng otorisasyon ang tinig. Sige po, kayo po ang bahala. Ani Polly. Sorry again, Andres. Sabi ni Mr. Kazuma sa kanya bago binuhat si Cherry. Good night to both of you, and thank you for bringing my daughter home. You're welcome, Mr. Kazuma. Good night din po. Sagot ni Andres. Nang mawala ang mag-ama sa kanilang paningin, nagkatinginan sila ni Polly. Sabay pa silang napailing bago pumasok sa kanyang kotse. Sa bahay na ba tayo, engineer? Tanong nito, saktong umilaw ang kanyang cellphone. Napatingin doon si Andres at sa hinaba-haba ng maghapon, kagyat na gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang larawan sa kanyang wallpaper. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik at ang pagod na kanina pa bumabalot sa katawan niya ay tuluyang naglaho.
Ganoon ang epekto sa kanya ni Angelita, ang kanyang kababata, ang babaeng pinangakuan niyang babalikan kapag successful na siya. I missed you, my Angie. Mahinang usal niya at hinaplos pa ang larawan ng kababata. Sir? Napatingin si Andres kay Polly. Sabi mo nakapagpahinga ka na kanina, right? Yes, engineer. Bakit po? Alanganing tanong nito. Have you considered to go on a vacation? That's sudden, sir. No, hindi naman to biglaan. In fact, nakaplano na talaga to at alam mo kung saan. Saan naman po? In my province. Sa Isabela? Kulat nitong wika. Yeah, pupunta na rin naman tayo doon sa isang buwan dahil sa birthday ni tatay. Kaya maiging masagahan ko na lang para masigurong handa na ang lahat. Isa pa, may aasikasuhin din ako ron. Don't worry, ako nang bahalang umayos ng sked ko sa opisina mamaya kapag nagising ako. Mapagkakatiwalaan naman ang mga tauhan natin. Paliwanag ni Andres. Okay sir, walang problema. Nagulat lang ako dahil sa tagal na nating magkasama, ito ang unang beses na naging impulsive kayo. Natawa siya. I just miss my old life. And Angie. Dugtong niya sa isip. Sige sir, matulog ka na muna habang nasa biyahe tayo. Gigisingin na lang kita kapag nasa bahay na tayo. Salamat, Polly. Subalit sa halip na ipikit ang mga mata, muling naalala ni Andres ang araw na nagpaalam siya kay Angelita. Nasa sayawan sila noon sa barangay at katatapos lang itong pakawalan ni Ernie, ang masugid nitong manliligaw, na lihim niyang pinagsisilosan. Hindi niya kasi maamin-amin noon na may gusto siya sa kababata dahil gusto niyang maging matagumpay muna sa buhay para may maipagmalaki na siya rito. Angie. Kuha ni Andres sa atensyon nito. Ano? Asik nito nang lingunin siya. Sayaw tayo? Napataas ang isang kilay nito. Seryoso ka, Pasyo? Isa lang ang Pasyo sa mga tawag nito sa kanya, kasama na ang Andres Desaya dahil kapangalan niya si Andres Bonifacio. Napailing si Andres bago inilahad ang kamay sa harapan nito. Oh, hindi pa ba ako seryoso? Tanong niya. Matagal doong napatitig ang kababata bago yun tinanggap. Napangiti naman si Andres at maingat itong inakay sa gitna ng sayawan. Pagkatapos, siya na mismo ang naglagay ng mga palad nito sa kanyang balikat, habang ang sa kanya naman ay sa maliit nitong baywang. Ang alam ko talaga, malakas kang kumain. Pero bakit parang ang payat mo pa rin? Pagbubukas niya ng usapan. Andres ha, wag na wag mo akong sisimulan dahil kahit nasa gitna tayo ng sayawan, hindi talaga kita uurungan. Sikmat nito. Sus, ito naman, compliment kaya yun. Compliment? Ganun ka na ba ngayon sa mga nililigawan mo? Uy, ano mga nililigawan? Wala kaya? Wala raw. Anong tawag mo kay Helga? Fling? Umira pa ito sa baylabi. Natawa si Andres. Fling? Hoy, hindi ah. Kaibigan ko lang si Helga, Angie. Ay sus, kaibigan daw. Oo nga, wala pa sa bokabularyo ko ang magnobya dahil mas gusto ko may mapatunayan muna ako sa buhay. Talaga ba? Pakayabang lang yan ha, Andres? Sunod-sunod siyang umiling habang nakangiti. Oo nga, kaya nga pagkatapos ng graduation natin naalis ako. Natigil sa pag-indak si Angelita at matagal siyang tinitigan. Aalis ka? Bakit? Oo, plano ko sa Maynila na mag-review at kumuha ng board exam. Sagot ni Andres. Isang civil engineering student, habang si Angelita naman ay education ng kinukuha. Pareho silang nag-iisang anak, kaya naman iginagapang ng kanilang mga magulang ang kanilang pag-aaral. At ngayon, malapit na silang magtapos sa kolehiyo. Ha? Paano si Nanay Mila at Tay Benito? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang kanyang mga magulang. Nakausap ko na sila at umukay naman sila. Isa pa, alam ko namang hindi mo sila pababayaan. Huminga ng malalim si Angelita. Bakas ang lungkot sa mga mata. Kung desidido ka na talaga, wala naman na akong magagawa. Pero masaya ako para sa iyo, Andres. Masaya ako dahil alam kong ito talaga ang pangarap mo. At wala akong ibang hangad kundi ang ipagdasal sa Diyos na gabayan ka sa pagtupad mo sa mga pangarap mo. Napangiti si Andres. Maraming salamat, Angie. Hindi lang naman para sa akin ang ginagawa kong to. Para din sa atin. Pagpaparinig niya. Aha? Anong para sa atin?
Umayos ka nga dyan. Namumulang wika nito. Natawa siya. Ayos naman ako Basta, magiging successful engineer ako. At syempre, kabahagi ka sa tagumpay ko. Pangako yan. At pangako rin na babalikan kita at hindi kakalimutan. Ay, ewan. Oo na nga. At huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay Nanay Mila at Tay Benito. Salamat, Angie. Ngayon pa lang ay panatag na ang loob ko na magiging maayos ang kalagayan nila. Kahit wala ako. Kasi alam ko nariyan ka. Tumingkayad si Andres at masuyong ginawaran ng halika ang noo ng kababata. Natigil naman ito sa pagsasayaw at parang natuod sa kinatatayuan na nakatitig lang sa kanya. Thanks again, Angie. Nakangiting wika niya bago ito iginiyang muli sa pagsasayaw. Napangiti si Andres nang bumalik sa kasalukuyan ng isip. Bigla siyang nanabik na muling makasayaw ang kababata na first love din niya. Sa edad niyang 30, never pa siyang nagkaroon ng karelasyon dahil si Angelita lamang ang nais ng kanyang puso. Hindi naman yun ang huling beses na nagkausap sila. In fact, 2 taon din silang may maayos na komunikasyon hanggang sa makilala nga ni Andres si Mr. Kazuma, ang tanging taong nagtiwala at nag-invest sa kanyang maliit na construction firm noon. At dahil doon, naging abala na siya sa pagpapalago ng kanyang negosyo at sandaling nakalimutan ng ipinangako kay Angelita. Pero wag ka mag-alala, Angie. This time, babawi ako sa'yo. At hindi na rin ako mangingimi pang sabihin sa'yo ang totoo ko nararamdaman para sa'yo. Bulong ni Andres sa isip bago hinila ng antok. Samantala, si Angelita naman ay isa ng ganap na guro sa elementarya ng pampublikong paaralan sa katabi nilang barangay. At makalipas ang 7 taon, nananatili pa rin siyang single. Hindi dahil sa wala siyang matipuhan, kundi dahil sa pangako ng isang kaibigan. Si Andres, ang kanyang kababata at ang lalaking itinangi niya sa kanyang puso mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ernie. Ani Angelita sa binata nang mailapag nito ang mga dala niya sa kanilang terrace. 2 taon na niyang service ang lalaki, na hindi pa sana niya kukunin, pero mapilit ito. Nanliligaw pa rin kasi ito sa kanya kahit pa ilang beses na rin niya itong tinapat. Walang anuman, madam. Teka, baka gusto mo munang magkape. Alok ni Angelita. Nako, saka na lang. May susunduin pa ako sa pier Darating yung bunso namin. Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat ka. Salamat. Tinanaw pa ni Angelita ang tricycle ng lalaki hanggang sa makalayo iyon. Nang akmang papasok na siya sa loob, napalingon siya sa katabing bahay. Napakunot ang noo niya nang makitang bukas na ang ilaw sa loob. Inihabilin sa kanila ng mga magulang ni Andres ang bahay ng mga ito dahil doon pa rin daw titira ang mag-asawa sa San Pascual kapag matandang-matanda na. Mula kasi nang umayos ang buhay ni Andres, ipinasundo na rin nito ang mga magulang at kasama na niyang naninirahan sa Maynila. Biglang kinabahan si Angelita, subalit madali ring ipinilig ang ulo. Baka binuksan na ni Inay kanina kahit may araw pa naman. Anya sa sarili, 5:00 pa lang kasi ng hapon at babago pa lang dumidilim. Tumuloy na sa loob ng bahay nila si Angelita nang wala namang nakitang kakaiba sa kabilang bahay. Nay, Tay? Tawag niya sa mga magulang pero walang sumagot. Nay? Tay? Muli siyang napalingon sa kabilang bahay mula sa bintanang bubog nang may kumalabog doon. Hindi niya alam kung bakit, pero ang bilis-bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Muling nakiramdam si Angelita. Nang wala siyang marinig na kahit ano, ay tumuloy na siya sa kanyang silid at nagpalit ng damit. Pagkatapos, nagtungo siya sa kusina para sana kumain dahil kanina pa siya nagugutom. Pero nagulat siya nang makita ang isang malaking bulto ng lalaki roon. Pilit nitong binubuksan ng kabinet na taguan ng kanyang ina ng bag nito. Magnanakaw! Magnanakaw! Tili ni Angelita at mabilis na hinagip ang kawaling nasa kalan. Sabay hampas ng malakas sa ulo ng lalaking hindi na nakakilos pa. Walang malay na bumulagta ito sa sahig. Akmang lalapitan na niya ito nang humahangos naman dumating ang kanyang ama't ina. Nasaan ang magnanakaw? Nasaan? Hindi magkaintindihang tanong ng kanyang ama habang nakahaya pa ang 2 kamay na ani mo'y manununtok. Angelita, ayos ka lang anak. Nasaan bang magnanakaw na? Diyos ko, Andres!
Tingin ng kanyang ina na madaling dinaluhan ang lalaking nakahandusay sa sahig. Nakatalikod kasi ito kaya hindi niya nakita ang muka. Andres? Anya, para siyang natulo sa kinatatayuan sa narinig. Oo, hala, tumawag ka ng tricycle anak. Ay hindi pala, puntahan mo na lang si Mang Nilo mo sa kabila at baka kung mapaano pa ang batang are. Dali! Nagpapanik na wika ng kanyang ina. Oho, ito na ho. Halos magkasalabid ang mga paan ni Angelita sa pagtakbo, ni hindi na nga niya nakuhang magtsinelas. Mang Nilo! Mang Nilo! Tawag niya nang nasa harapan na ng bahay ng mga ito. Oh, Angel, bakit tumahangos ka? Anang may edad na lalaki na halos kadarating lang yata. Tulungan niyo ho kami. Dadalhin namin si Andres sa ospital. Mangiyak-iyak niyang wika. Si Andres baka mo? Abay na paano? Oo, mamaya ko na ho ipapaliwanag sa inyo. Ay siya, sige, tara na. Pagbalik sa kanila ay pinagtulungan nilang maisakay ang lalaki sa tricycle. Subalit dahil sa laki nito, halos hindi na sila magkasya sa loob. Kaya ang kanyang ina ay sa likuran na lamang ni Mang Nilo sumakay katabi ng kanyang ama. Matagal na pinagmasdan ni Angelita ang mukha ng lalaki. Pagkatapos, kusang gumalaw ang kamay niya at hinaplos ang pisngi nito. Namiss kita ng sobra. Bakit ba ngayon ka lang? Mahinang usal niya sabay kagat ng mariin sa labi at pigil na wag maiyak. Hindi niya alam na sa napakatagal na panahon, ito pa rin talaga ang laman ng puso niya. At ngayong nagpakitang muli ang lalaki, parang dam na muling nabuksan ang puso ni Angelita kahit alam niya sa sariling wala naman yung magiging katugon. Ang ikinatatakot pa niya, kahit malaki ang tampo niya rito, alam niyang madali niya rin itong mapapatawad. Pagdating nila sa ospital ay agad na inasikaso ng doktor at mga nurse si Andres. Ano po nangyari sa pasyente? Tanong ng doktor na nag-estima sa kanila sa ER ng ospital na kanilang pinuntahan. Nahampas ko po ng kawali sa ulo. Akala ko kasi magnanakaw siya. Nanginginig na sagot ni Angelita. Sino ba ang pasyente? Usisa pa rin ng doktor. Anak po namin. Wika ng kanyang ina. Ang ibig kong sabihin, anak ng kapitbahay namin, kaya para na rin namin siyang tunay na anak. May underlying condition po ba siya? May ibang sakit o kaya may allergy sa gamot? Sa pagkakaalam ko, wala naman siyang allergy sa gamot at wala rin siyang iniindang sakit nung umalis siya sa amin. Kaso, 7 taon na po yun, Dok. Paliwanag ni Angelita. Kung ganoon, kailangan natin siyang i-brain CT scan sa lalong madaling panahon. Tapos, baka rin pwedeng sa labas muna ang iba sa inyo para maasikaso na namin ang pasyente. Isa na lang ang matira dito. Paliwanag ng doktor. Ako na po rito. Mabilis niyang presenta. Tinanguan naman siya ng kanyang mga magulang bago lumabas ng ER. Matagal na pinagmasdan ni Angelita ang kababata habang inaasikaso ng doktor at mga nurse. Magkahalong kaba at takot ang nadarama niya sa dibdib. Bukod sa masaya siyang makita itong muli. Nag-iba na si Andres. Sa itsura, sa pananamit, ibang-iba na ito. Mula sa kilalang brand ang suot nitong polo na kulay asul. Ganoon din ang pantalong maong. Ang sneakers nito ay mamahalin din. Bukod pa roon, may suot itong Rolex na relo na alam ni Angelita na tanging mayayaman lamang ang may kakayahang bumili. Higit sa lahat, mas lalong gumuwapo sa paningin niya si Andres. Bahagyang pumusyaw ang balat nito at kung matangkad na ito dati, mas lalo pa yata itong tumangkad sa mga sandaling yun. Wala sa loob na napatingin si Angelita sa sarili. Bigla siyang nanliit, lalo pat nakapambahay lang siya at tsinelas. Madumi rin ang mga paa niya dahil sa pagtakbo kanina. Miss, tapos na namin siyang kunan ng vital signs. Maghintay na lang tayo ng ilang sandali kung magigising siya. Kapag hindi, ipapasitis ka na rin siya ngayon. Anang nurse. Sige, salamat. Lumapit si Angela sa tabi ni Andres at otomatiko ang hinawakan ng palad nito. I'm sorry, Andres. Hindi ko sinasadya. Usal niya kasabay ng paghikpi. Nagulat pa siya nang may kung anong tumunog sa bulsa ng suot nitong pantalon. Sandali siyang napatitig doon bago yung dahan-dahang dinukot. Tiningnan niya kung sino ang caller. Cherry? Basa ni Angelita sa pangalang naka-appear sa screen. Binalingan niya si Andres. Nag-aalinlangan kung sasagutin ba yun o hindi. Sa huli, sinagot na rin niya. Hello?
Hello? Where's Andres? And who are you? Bakit hawak mo ang cellphone niya, ha? Babae ka ba niya? Sa gulat ay napindot ni Angelita ang end button. Ilang saglit niyang tinitigan ng aparato bago nakuhang ibinalik sa bulsa ni Andres habang kakabog-kabog ang dibdib. Napatitig siya sa kababata. May girlfriend ka na pala. Anya habang parang tinutusok ng pinong karayom ang dibdib. Walang nababanggit sa akin si Nanay Mila na nag-asawa ka na. Kaya siguro, girlfriend mo ang babaeng yun. Ano bang sinasabi mo? Napaiktad si Angelita nang dahan-dahang magmulat ng mga mata ang lalaki. Andres, gising ka na ba? Nakikita mo ba ako? Kilala mo ba kung sino ako? Nanginginig ang mga labing sunod-sunod niyang tanong dito. Tumango ito at ngumiti. Of course, you are my Angie, my angel. Hi, long time no see. Mahinang wika nito kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib at madaling tinawag ang doktor. Dok, gising na ho siya. Madaling lumapit sa kanila ang doktor at muling ineksamin ng lalaki. May kung ano-ano rin itong itinanong kay Andres. Pagkatapos, sinabi ng doktor na ililipat muna ang kababata sa ward para maobserbahan ito. At hindi na nagtaka si Angelita kung bakit private room ang ibinigay kay Andres. Masakit ba? Sorry pala sa nangyari kanina. Akala ko kasi magnanakaw ang nakapasok sa amin eh. Bakit kasi para kang tulisan at di ka man lang kumato kanina? Tapos binubuksan mo pa yung cabinet. Napagkamalan tuloy kita. Anya nang sila na lamang ni Andres ang naroon sa silid. Nakatayo siya sa tabi ng kinahihigaan nitong kama, habang hawak ang cold compress na ibinigay sa kanya ng nurse kanina, para daw mawala ang pamamaga ng bukol nito sa ulo. Huwag mo nang alalahanin yun. Alam ko namang nagulat ka lang. Saka hindi na ako kumato kasi bukas naman ang pinto nyo. At diba, sanay naman ako noong pumapasok ng basta sa inyo. Akala ko dun pa rin sa cabinet na yun ang taguan nyo ng pagkain eh. Nagugutom kasi ako. Wala namang sina tita at tito pagpasok ko. Magsasaing sana rin ako. Nilingon pa siya nito at nginitian. Sandaling natulala si Angelita. Pagkatapos, madali rin niyang ipinilig ang ulo at nag-iwas ng tingin. Dama niya ang namumuong pagkailang sa paligid, na sinabayan pa ng malakas na pintig ng kanyang puso. Hindi kasi inaalis ni Andres ang pagkakatitig nito sa kanya. Kumusta ka naman, Angie? Basag nito sa katahimikan. Tumingin siya rito at kiming ngumiti. Heto, ayos naman. Nagtuturo pa rin. Ikaw, balita ko big time ka na raw. Ani Angelita sa pinasiglang tinig. Big time? Hindi naman. Sus, hindi raw. Yun ang sabi sa akin ni Nay Mila eh. Kumusta na nga pala sila? Uuwi rin ba sila? Kaya pala naman ang lakas mong sumagap ng balita. Malakas nga pala ang kapit mo kay inay. Hindi ha, makwento lang talaga si Nay Mila. Ang ina ni Andres ang madalas niyang nakakausap dahil madalas din itong tumawag sa kanila at palagi silang kinukumusta. Alam niya, namimiss na nito ang buhay sa probinsya. Natawa ito. Hey Angie, chill. Wala naman akong sinabing masama ah. By the way, uuwi nga sila rito next month. Alam mo na, birthday ni tatay at gusto niyang rito daw siya mag-celebrate. Talaga? Ibig sabihin magtatagal kayo rito? Ani Angelita na hindi ipinahalata ang excitement na nadarama. Yes, talaga magtatagal ako rito. Kasi may mga kailangan akong asikasuhin. At isa na roon ang ipapatayo kong resort dito sa atin. Resort? Wow, bigatin ka na talaga, Andres. Hindi naman bigatin. Masipag lang at masinop. Ngumiti si Angelita. Masaya ako na abot mo mga pangarap mo, Andres. Dahil yan naman ang palagi kong dalangin sa itaas. Naging ganap kang engineer at negosyante. Salamat, Angie. Ako rin, happy na natupad mo na ang dream job mo as a teacher. Mahilig ka kasi talaga sa mga bata. Alam ko, marami na akong utang sa'yo. Kinuha nito ang kamay niya. Pagkatapos ay hinila siya nito paupo sa stool na nasa gilid lang din ng kinahihigaan nito. Utang? Ano namang utang? Wala naman ako natatandaang ng utang ka sa akin. Napatingin si Angelita sa magkatag-o pa rin nilang mga palad. Pagkuway sa mukha ni Andres. Dama niya ang bahagya nitong pagpisil sa kanyang kamay na siyang nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Hindi tuloy siya makahinga ng maayos. Hindi yun ang tinutukoy ko. Alam ko kasing nagtatampo ka sa akin. Nagtatampo? Bakit naman?
Kasi hindi ko na nagawang tumawag sa'yo. Ni hindi na rin ako nakabalik dito sa loob ng 7 taon. Baka nga hindi ka lang tampo dyan eh. Baka nga galit ka sa akin. Ha? Bakit naman nauwi sa galit, Andres? Kasi nga, ang laki na ng utang ko sa'yo. Ay, ang kulit ng Ale. Ano? Ale? Hinampas ni Angelita sa dibdib si Andres. Hoy, Mr. Andres Desaya, hindi ba ako ganun katanda, no? Magkasing edad lang kaya tayo. Inis niyang wika bago ibinaba ang cold compress sa gilid ng kama. Medyo nawala na ang awkwardness na nadarama niya kanina. Tama rin siya. Madaling mawawala ang tampo niya rito dahil ganoon kalambot ang puso niya pagdating kay Andres. Napalakang ito. Oh, I miss you so much, my Angie. May Angie ka dyan. Hindi ka nakakatuwa, Pasyo, ha? Ingus niya rito sabay halokip-kip. Kinabig naman siya ni Andres at niyakap. I really do miss you, Angie. Hindi mo lang alam kung gaano, pero talagang miss na miss kita. Super. Ay sus, ang OA ha? Hindi ako OA, okay? Miss lang talaga kita. Miss ko na ang boses mo, ang tawa mo, ang makita ka na iinis, ang pagtikwas ng mga labi mo, ang pagtawag mo sa akin ng kung ano-ano, ang pagkukulitan natin at marami pang iba. Miss ko na rin to. Ang wayakap ka. Nakagat ni Angelita ang pang-ibabang labi dahil sa nadaramang kilig na nag-uumapaw sa puso niya. Yumakap rin siya sa kababata na bukod sa mamahalin na ngayon ng itsura, ang may mamahalin na rin ito. Ang bango-bango ni Andres kaya hindi niya mapigilan ang singhutin to. Narinig niya ang muli nitong pagtawa. Mabango ba ako? Kagyat niya itong itinulak. Hindi pamilyar lang kasi ang pabango mo. Pagdadahilan niya sabay iwas ng tingin. Talaga? Bakit? Pulang-pula ka. Panunukso nito. Hindi sinong namumula ha? Ikaw. But don't worry, Angie. Mas maganda ka naman kapag nagbo-blush ka. Mas lalo namang nag-init ang mukha ni Angelita. Ikaw talaga puro kabiro. Umayos ka nga. I'm not joking, okay? Maganda ka talaga. Seryosong wika nito. Hindi siya nakasagot. Napatitig na lamang siya sa mga mata ni Andres na hindi yata nawawala ang pangingislap. Para siyang hinihipnotismo ng mga yon, kaya hindi na niya namalayang unti-unting lumalapit ang mukha nito sa kanya. Halos gadangkal na lamang ang layo ng mga mukha nila nang biglang may pumasok sa pinto. Kagyat silang naglayo at muntik nang mahulog si Angelita sa upuan kung hindi siya nahagip ni Andres. Napatingin siya rito. Careful. Mahinang wika ni Andres. Napakurap-kurap siya sabay tango. Salamat. Oh, Andres, ayos ka na ba, iho? Anang ina ni Angelita na siya palang kumakatok. Nakalimutan niyang itinext nga pala niya ito. Oho, Nay Bella. Ayos na po ako. Kasama pala kayo ni Angie. Sagot naman ni Andres. Oo, kasama rin namin ang tatay Berning mo pero nagpaiwan siya sa baba at sinamahan dun si Mang Nilo nyo. Heto, binilhan ko na kayo ng makakain. Tiyak kasing pareho na kayong nagugutom. Lumapit ito sa kanila dala ang 2 plastic bag na may lamang pagkain at tubig. Agad na tumayo si Angelita. Ako na po, Nay. Kinuha niya ang daladala ng ina at inilagay sa hospital table. May kasama na rin niyang kutsara at tinidor pati plastic na baso. Wala nga lang akong nabilhang paper plate pero plastic container naman niyang nilagyan ng pagkain kaya makakakain pa rin kayo ng ayos. Sabi pa ng kanyang ina. Naku, Nay, salamat po. Nag-abala pa kayo. Ani Andres. Sus, wala yun, Andres. Ang importante ay masigurado nating ayos ka. Ano nga pala ang sabi ng doktor? Mamaya raw po isi-CT scan nila ako. Pero huwag kayong mag-alala, wala naman po ako nararamdaman kahit na ano maliban sa bukol ko sa ulo. Pagkasabi niyon ay tumingin sa kanya si Andres. Namula naman si Angelita. Sorry ulit, kumikirot ba? Medyo na lang naman. Mawawala din to kasi magaling kang nurse. Nurse ka dyan? Hindi ba ikaw nag-aalaga sa akin? Kaya ikaw ang nurse ko. Iningusan ito ni Angelita. Oo na nga. Kung hindi lang talaga akong dahilan kung bakit ka narito, nun kang alagaan kita, Mr. Andres Desaya. Natawa ang kanyang ina. Nako, kayo talagang dalawa, wala pa rin pinagbago. Trentahin na kayo pero para pa rin kayo mga aso't pusa. O siya, sige na. Kami tutuloy na muna ng inyong tatay at walang tao sa atin. Bukas na lang kayo padadalhan ng gamit dito at pagkain. Tamang-tama, wala kang pasok bukas, Angie anak.
Kaya ikaw na muna magbantay kay Andres hanggang makalabas siya. Bili nito. Opo, Nay. Ako na po bahala kay Andres. Salamat, Nay Belia. Pero wag na po kayo mag-abalang pumunta rito. Naroon naman ang assistant ko. Sa kanya ko nalang ipapadala ang mga kakailanganin namin. May sasakyan din doon na magagamit. Sabi naman ni Andres. Ay, oo nga pala. Bakit ba nakalimutan namin kaninang may kasama ka at sasakyan? Teka, may sasakyan kang dala? Bakit hindi ko nakita kanina? Tanong ni Angelita kay Andres. Inutusan ko kasi bumili ng grocery si Polly, kaya siguro hindi mo nakita. Oo nga pala, tiyak na nag-aalala na yun. Tatawagan ko muna. Sagot ng lalaki bago dinukot ang cellphone sa bulsa nito. Naalala naman niya ang tumawag dito kanina, kaya bigla siyang kinabahan at bumaling sa ina. Sige na, Nay, okay na po kami rito. Anya. Sige anak, Andres, tuloy na kami. Nga pala ako na bahala sa assistant mo. Paalam ng kanyang ina rito. Salamat po ulit, Nay. Ingat kayo. Oo, kayo rin dito. Nang mawala ang ina ni Angelita ay inasikaso na niya ang kanilang pagkain, habang si Andres naman ay kausap na ang assistant nito. Don't worry, I'm fine. It's just a minor concussion. Pero para makasiguro, dito muna ako sa hospital for observation. Magpapa-CT scan din ako mamaya. Narinig niyang wika ng lalaki. Sige na, parating na rin dyan si Nanay Belia at Tay Berning. Tapos bukas dalhan mo kami ng gamit dito at pagkain. Alam na yun ni Nanay Belia kaya sa kanya ka magtanong. Patuloy nitong pakikipag-usap. Sa pandinig ni Angelita, napaka-professional ng tono ni Andres. Yung tipong matutulala na lang ang kahit na sino sa pakikinig dito. At isa na siya roon. Ibang-iba na ito sa noon na may pagkabalgas at makulit. Angie! Ha? Napaigtad siya at napatingin kay Andres. Kanina pa ako nagsasalita, wala pala akong kausap. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Tiyak naman akong hindi mo yan lalaki kasi sabi ni Nay Belia wala ka pa naman daw nagiging boyfriend. Ano? Sinabi yun ni Inay? Oo, ang tagal ko kayang kakwentuhan sila kanina bago ako nagpunta sa inyo. Nagtaka nga ako kung saan sila nagpunta. At bakit naman pati ako napagkwentuhan nyo? Umupo si Angelita sa stool at ibinigay dito ang isang plastic container na may lamang pagkain. Salamat. Tinanggap nito yun bago sinagot ang tanong niya. Siyempre, hindi ka naman talaga mawawala sa kwentuhan namin kasi nagtanong ako. Bakit nga? Wala, curious lang ako. Curious lang? Oo. Bakit? Umirap si Andres. Ay, ang daming tanong ng Ale. Pwede mong kumain na muna tayo? Kanina ba ako nagugutom Kakabuklat ko sa kusina niyo at kakahanap ng kaldero para magsaing. Pero ang nangyari, napukpok ako ng kawali. Tatawa-tawang wika nito sabay subo. Nakonsensya naman si Angelita kaya tumigil na siya sa pagtatanong. Pero hindi niya mapigilan ang papalakas na tibok ng kanyang puso. Iba kasi ang nararamdaman niya sa mga sinasabi ng lalaki. Ay nga pala, bago ko makalimutan, may tumawag sa'yo kanina kaya sinagot ko na. Cherry daw. Tuloy-tuloy niyang wika bago pa siya panghinaan ng loob. Kasi kung may kasintahan na ito, mas mainam na idistansya na niya ang sarili dito habang maaga pa. Para hindi na siya masaktan pa ng husto. Cherry? Anito bago sumimangot. Lihim na natawa si Angelita. Oo, tonong tinataguan mo At napagkamalan pa akong babae mo. Bakit? May nagawa ka bang mali sa girlfriend mo? Usig niya. Natigil si Andres sa pagsubo, pagkuway nagsalubong ang mga kilay. Girlfriend? Hindi ko siya girlfriend, okay? Saka teka, sinabihan ka niyang babae ko? Oo, bakit? Tanong niya kasabay ng pagdiriwang sa isip. Iba na talaga ang tama ng isang yun. Kung hindi lang dahil sa ama niya, noon kang kausapin ko pa siya. Bakit? Sino ba siya, Andres? Anak siya ng business partner ko. Si Mr. Kazuma ang unang nagtiwala sa akin. Maliit lang noon ng firm ko, pero dahil sa investment niya at sa sipag ko at abilidad, lumaki yun. At isa na ngayon sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Kwento ni Andres. Gusto niyang klaro kay Angie ang lahat para hindi na ito mag-isip pa ng kung ano-ano. Kilala niya kasi itong overthinker at yun ang hindi niya gustong mangyari. Ayaw niya ng balakid sa mga planong nais niyang gawin. Ganoon din sa pagitan nila ni Angelita. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya girlfriend? Paninigurado pa nito. Hindi nga. Ni minsan nga hindi ako nagka-girlfriend Hindi ba naibalita ni Inay sa'yo? Hindi. Walang binabanggit si Nay Mila kasi sa tuwing tatawag siya, madalas sila ni Inay ang magkausap. Aba, himala ha.
Hindi pala ako dinadaldal ni inay. Basta ang sabi niya, busy ka raw sa pagpapatakbo ng negosyo mo sa Maynila. Kaya unawain na lang daw kita kung hindi ka nakakatawag. Isa pa, sinabi niya ring wala ka pang asawa. Aha, sinasabi ko na nga ba. Pinagchichismisan niyo pa rin ako. Ngingising-ngising wika ni Andres. Hindi kaya, bakit naman namin gagawin yun? Syempre, namimiss mo ako. Ano? Magtigil ka nga dyan, Andres Desaya, kung ayaw mong matulog ka mag-isa dito sa ospital. Oh, takot naman ako. Nag-anyo pang natatakot si Andres. Nakatikim naman siya ng hampas sa dalaga. At nang babawiin na nito ang kamay, madali niya yung hinuli at hindi na nag-iisip pang hinalika ng ibabaw niyon. Tinignan niya si Angelita. I really missed you, Angie. So much. Umismid to. Pilit itinatago ang pamumula. Sus, oo na. Kumain na tayo kasi kanina ko pa naririnig ang mga sawa mo dyan sa tiyan mo. Oy, wala akong sawa, Andres ha. Sa ating dalawa, ikaw ang meron. Nagkatinginan sila nang sabay na tumunog ang kanilang mga tiyan. Pagkatapos, pareho silang napahalakhak. Sabi ko nga, kumain na tayo. Baka kasi maging kasalanan ko pa kapag nagutom ka eh. Biro ni Andres sabay subo. Paano naman ako kakain kung hindi mo binibitiwan ng kamay ko? Napatingin siya roon. Ay, oo nga pala. Sorry. Heto na po ang kamay mo, Miss Di Mayak-yak. Ano sinabi mo? Hinayaan siya nito ng nakatikom na kamao. Angie naman, hindi na mabiro. Joke lang po yun. Kala ko kakasa ka na eh. Ano to, barilan? Ay, ewan, ang corny. Mabilis na itong sumubo. Ganoon din naman ang ginawa ni Andres. Isang oras na mahigit yata ang inabot ng pagkain nila dahil sa pagkukulitan na may kasamang kwentuhan at natutuwa siyang parang bumalik na sila ni Angelita sa dati. Kinabukasan dahil wala namang nakitang kahit na ano sa CT scan ni Andres ay nakalabas din siya bandang tanghali. Doon na sila dumiretso sa kanila at nagulat pa siya nang madatnan si Cherry sa labas ng kanilang bahay. Sorry sir, hindi ko agad nasabi sa'yo. Ani Polly nang ihinto nito ang sasakyan. Tinanong kasi ako ni Mr. Kazuma kanina umaga kung nasan kayo. Hindi ko naman alam na dahil pala kay Miss Cherry. Sakay siya ng chopper nila papunta rito at nagpasundo sa akin sa may helipad. Dagdag pa nito. Napalingon siya kay Angelita na hindi maitatatwa ang pagsimangot. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo, Angie. Ani Andres dito. At ano naman? Iniisip mo na agad na nagsisinungaling ako. Aba, hindi no. Ay sus, kilala kitang overthinker, Angie. At kailan ka pa naging mapanghusga, Aber? Natahimik naman si Andres. Sandali siyang tumingin sa labas at nakita niyang palapit na sa kanyang sasakyan si Cherry. Hindi ko nga siya girlfriend. Tanungin mo pa si Polly. Hindi ba, Polly? Anya sa assistant. Nako, malabo pong magka-girlfriend si Sir Andres sa Maynila, Miss Angie. Tutok na tutok yun sa trabaho eh. Salo naman ni Polly sa kanya. Oh, may sinabi ba ako? Wala naman, hindi ba? Ang mabuti pa, kausapin mo na muna ang bisita mo. Pagkasabi niyon ay nauna nang bumaba si Angelita ng kanyang sasakyan. Sumunod naman si Andres at hinarap si Cherry. What are you doing here? Seryosong tanong niya sa dalaga. Ano pa? Di sinundan ka. Maarting sagot nito. Bakit naman? Dahil gusto kong magpasalamat sa iyo sa ginawa mo sa akin nung nakaraang gabi. How is she by the way? Tanong nito habang sinusundan ng tingin si Angelita. Papasok na ang kababata niya sa bahay ng mga ito, na ngayon ay fully furnished na. Dati kasi ay half plywood at half concrete yon. She's Angie, my childhood friend. Maikling tugon ni Andres. Oh, pero bakit parang nakita ko na siya? Wala sa sariling napangiti si Andres. Yes, in my office. May picture kami ron ng graduation namin. That's also the reason why I thrived harder. Siya ang inspirasyon ko. Dugtong niya sa isip. She's that woman? Cherry, she's not just that woman. May diing pagtatama ni Andres. Siya rin ang babaeng matagal ko nang gusto at bala ko na siyang ligawan ngayon. What? Bulalas nito sa nalalaking mga mata. You heard me. At alam kong alam mo na hindi kita gusto noon pa man. Malinaw kong sinabi yan sa'yo, pero ikaw tong dikit ng dikit sa akin. At kung hindi dahil kay Mr. Kazuma, hindi na sana kita in-entertain pa. Matapang niyang wika. Ayaw niyang magpaasa dahil alam niya sa sariling si Angelita lamang ang babaeng mamahalin ng puso niya. That hurts, you know? Anito at kitang-kita niya ang unti-unting pamumula ng mga mata. Napabuntong hininga siya bago ito hinawakan sa magkabilang balikat. Look, Cherry,
Ayoko mas masaktan ka pa. Kaya noon pa man ay honest na ako sa nararamdaman ko sa'yo. Marami pa namang lalaki dyan. At alam ko, may mas nakahihigit pa sa akin na mag-aalay sa'yo ng tapat at buong-buong pagmamahal. I hope you understand. Hindi ito sumagot. Suminghot-singhot lang ito habang nakatitig sa kanya. I'm really sorry, okay? Sabi pa ni Andres. Ilang beses itong lumunok bago huminga ng malalim. Alam ko namang hindi mo ako gusto dahil sabi mo nga, malinaw mong sinabi sa akin na totoo noon pa. Ang problema, nahihirapan akong i-give up ka. Pero ngayon nakita ko ng dahilan mo. Huwag ka mag-alala, titigil na ako. Basta ipangako mo sa akin magiging masaya ka. Kayong dalawa. Napangiti si Andres. Oo naman, yun naman talaga ang gusto kong mangyari para sa amin ni Angelita. At salamat dahil ngayon ay nauunawaan mo na ako. Hindi ito sumagot. Yumakap lang to sa kanya. Masuyo naman niyang hinaplos ang likod nito. Subalit pagbaling ni Andres sa bahay ni na Angelita, nakita niyang nakatayo sa may pintuan ng kababata. Madali itong pumasok sa loob kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Kumain ka na ba? Out of courtesy ay tanong niya kay Cherry. Lumayo ito sa kanya. Hindi na siguro. Uuwi na rin ako. Pwede ba magpahatid kay Polly? Yes, pero mas mainam sigurong sumama na rin ako sa paghahatid sa'yo. Pagmamagad ng loob ni Andres dahil ayaw niyang mag-alala si Mr. Kazuma. Okay. Ikaw ang bahala. Inalalayan niyang makasakay sa kanyang sasakyan si Cherry bago tinawagan si Mr. Kazuma. Ipinaalam niya rito ang lahat ng nangyari, pati na ang pagtatapat niya sa anak nito. Naunawaan naman siya ng matanda at humingi rin ito ng pasensya sa kanya. Sinabi rin itong ipasusundo rin kaagad si Cherry doon. Pagkatapos niya kausapin si Mr. Kazuma, napatingin siya sa bahay ni na Angelita. Mamaya na ako magpapaliwanag sa'yo. Anya bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Subalit ang mamayang sinasabi ni Andres ay hindi nangyari dahil tulog na si Angelita nang bumalik sila ni Polly. Kinagabihan naman ay hindi ito lumabas ng kwarto nito at may ginagawa raw na activity ng mga estudyante nito. Ganoon din ang nangyari sa mga sumunod na araw. Panay ang iwas ni Angelita kay Andres. Hanggang sa matsyempohan niya ito sa paaralang pinagtuturuan nito. Isang hapong nagtungo siya roon. Angie. Anya tagad hinarangan ng daraanan nito. Bakit? Walang kabuhay-buhay nitong tanong. Please, let's talk. Pagod ako, Andres. Isa pa, may pasok ako bukas. Sandali lang naman eh. Huminga ito ng malalim at tiningnan siya sa mga mata. Maghihintay si Ernie. Napalinga si Andres sa paligid. Nakita niya sa di kalayuan ang tricycle ng lalaki na padating na. Kakausapin ko na lang siya. Sabi niya nang muling balingan si Angelita. Ha? Nakakahiya sa kanya. Please, Angie. Just hear me out, okay? Nakikiusap na wika ni Andres. Muli itong napahinga ng malalim. Okay, pero sandali lang ha. May pasok kasi ako bukas at marami pa akong gagawin sa bahay. Malapad siyang napangiti. Of course, sandali lang talaga. Magandang hapon, Madam Angel. Singit ni Ernie na naroon na sa kanilang tabi. Magandang hapon din, Ernie. Ani Andres at hinarap ang lalaki. Sa akin muna sasabay si Angie. Magkano ba ang bayad sa service niya? Tanong niya. Alam niyang nanliligaw pa rin ito kay Angelita dahil naikwento na rin yun sa kanya ng mga magulang ng kababata. Ganun ba? Naku, wag na Andres, ayos lang. Sabi nito. Kaso, naabala ka pa sa pagpunta mo rito. Sus, ito naman, parang others. Okay lang talaga. Saka weekly ako binabayaran ni Angel. Hindi ba, Angel? Baling nito kay Angelita. Tama siya, Andres, sabi ng dalaga. Kung ganun pala, punta ka minsan sa bahay para naman makapagkwentuhan tayo. Yaya niya sa lalaki. Naku, kwentuhan lang ba? Natawa si Andres. Siyempre, may konting shot din. Yun naman ang gusto ko sa'yo, Andres eh. Basta, punta ka sa bahay sa isang araw. Naroon lang naman ako. Sige, hindi ko yung tatanggihan. O paano, tuloy na ako Sige, salamat Ernie. Ani Andres. Salamat din. Nang makaalis ang lalaki, binalingan niya si Angelita. Ano, tara na? May magagawa pa ba ako? Angel nito pero nakangiti na. Natawa si Andres. Wala, kaya tayo na. Inalalayan niya ang dalagang makasakay sa kanyang sasakyan. Subalit sa halip na sa isang kainan sila pumunta, dumiretso sila sa lugar na matagal na niyang pangarap na bilhin. Bakit tayo narito? Akala ko ba mag-uusap tayo?
Tanong ni Angelita nang huminto ang sinasakyan nilang kotse sa tapat ng isang abandonadong beach resort. Oo nga, dito ko gustong mag-usap tayo. Tumingin si Andres sa kabuuan ng paligid. Hindi ba sinabi ko sa'yo na may ipapatayo akong resort dito? Ibig sabihin, itong resort na to ang tinutukoy mo? Oo, at alam mo kung bakit? Malay ko naman. Bakit sa akin mo tinatanong? Ikaw nga itong magpapagawa, hindi ba? Natawa si Andres bago inalis ang seatbelt ng dalaga. Ay nako, ikaw talaga Angie. Hindi pa rin nawawala ang pagkapilosopo mo. Anya saka bumaba at pinagbuksan ito ng pintuan. Salamat. Kiming wika nito nang tanggapin ng kamay niya. Sandali lang. Sinilip niya ang assistant na siyang nagmaneho. Polly, dito ka na muna. Pero kung gusto mong sumunod, ipark mo na lang na maayos tong sasakyan. Sige po, engineer. Pagkasara ni Andres sa pinto ng kotse ay hinawakan niya ang palad ni Angelita at marahan itong iginiya patungo sa abandonadong resort. Dama niya ang pagtitig ng kababata sa mga kamay nila kaya lihim siyang napangiti. Hindi mo talaga alam ang rason kung bakit ito ang binili ko. Pagbubukas niya sa usapan habang naglalakad sila sa may pathway patungo sa lumang pavilion. Hindi nga. Basta ang alam ko, dito tayo lagi naliligo noon. Saka sa pagkakatanda ko, gustong-gusto ko ang lugar na to. Kasi medyo bundok na ang kabilang side at pinakadulo na itong part na to. Malayo rin to sa ibang resort. Gustong-gusto ko rin pala ang lumang pavilion na to. Tuloy-tuloy nitong wika. Yeah, that's the right answer to my question. Huh? Napatigil si Angelita at hinarap siya. Ano bang sinasabi mo? Well, sabi mo nga, gusto mo ang lugar na to. Kaya nagustuhan ko na rin. Mas marami pa rin kasi ang puno rito at tamang-tama sa naiisip kong gawin sa buong lugar. So, dahil gusto ko kaya mo binili? Ano naman yun? Hindi ba businessman ka na kamo ngayon? Oo nga. Sabi ko nga sa mga kwento ko kagabi, businessman ako. Paano ka kikita rito? Hindi naman ito masyadong pinupuntahan ng mga tao ngayon kasi hindi naman kilala tong lugar natin sa mga beaches. Saka, palagay ko kaya binenta ang lugar na to kasi nga wala nang naliligo dito. Kaya dapat dun ka sa may beach area mismo bumili. At sa kabilang bayan yun, Andres. Palibhasa ang tagal mong hindi umuwi kaya hindi mo na alam ang mga pagbabago dito sa atin eh. Litanya nito. Napakamo siya sa ulo. Miss Di Mayakyak. Mr. Andres Desaya. Nagbabantang wika nito. Sorry na agad. Sabi ko nga, Miss Angie. At ang sinasabi ko, hindi ko naman bibili ng resort na to for the public. At sorry na po kung natagalan ng pagbabalik ko. But this time, titiyakin ko sa yung dito na ako maglalagay. At bakit naman? Basta. Matagal siyang tinitigan ni Angelita sa mga mata. Pagkuway tinaasan siya nito ng isang kilay. Sus, iba na talaga kapag big time. Kahit hindi mo naman pagkakakitaan, ibibilhin mo. Ang ali, hindi nakikinig. Ani Andres, sinamaan naman siya nito ng tingin. Kasi nga, sinabi ko na sa'yong hindi ko naman binili ang lugar na to para gawing negosyo. This will be my haven. Our haven. Our? Meaning sa atin? Oo, para sa pamilya lang natin. Patawa ka rin. Paano magiging sa pamilya natin hindi naman tayo magkaano-ano? Hindi nga, pero magkababata naman tayo. At gusto kita. Dugtong ni Andres sa isip. Napailing si Angelita at muling nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan naman niya ang dalaga. Gagastusan mo to ng malaki para lamang sa mga pamilya natin? Alam mo bang ang mahal i-maintain ng ganito kalaking lugar? Oo, alam ko dahil bago ko pabili ng property na to, naisip ko na lahat ng pros and cons. Pero mas marami pa rin ang pros kasi unang-una, malapit lang to sa atin. Pangalawa, marami tayong memories dito. Pangatlo, pareho natin gusto ang lugar na to. Pang-apat, oo na. Dami mo na agad nasabi, Andres. Ikaw rin naman eh. Hindi ito sumagot kaya namayani ang katahimikan sa kanila. Pagdating nila sa may pavilion, tinanaw nila ang malawak na karagatan. Asul na asul yon kagaya ng kalangitan. At payapang humahampas ang mabining alon sa puting-puting buhanginan. Angie, basag ni Andres sa katahimikan nila. Ngayon ko lang na-realize na ang dami kong nasayang na oras. Sana pala noon pa man ay natuto na akong magbalanse para hindi ganito. Because I feel like I'm a stranger to myself. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. But when I saw you, talk to you about everything that I've been through, about everything that I've missed, I felt so grounded and blessed. I felt the same feeling, that same happiness once again. Ano bang sinasabi mo? Tumingin to sa kanya.
Humarap din naman si Andres sa kababata. Sa tingin mo, hindi pa kaya huli ang lahat para sa akin? Nagsalubong ang mga kilay nito. Paano naman kita mabibigyan ng tamang sagot kung hindi ko naman alam ang tinutukoy mo? Huminga ng malalim si Andres. I want to take it slowly because I know you feel neglected and rejected in so many ways. I set you aside. I almost cast you out and I resent myself because of that. Tungkol pa rin ba ito sa hindi mo pagpaparamdam sa akin sa nakalipas na ilang taon? Hindi ba nag-usap na tayo nung nasa ospital ka? Okay na tayo, di ba? Oo nga, pero hindi mo pa rin maalis sa akin na pinaghintay kita at ang tanga ko. Hoy, grabe ka naman sa sarili mo. Hindi ka naman ganun. Medyo lang. Slight ba? Natawa si Andres. Alam mo, bibihira akong tumawa nung nasa Maynila ako. Sa tuwing kausap ko lang sina inay at itay ko nagagawang tumawa at ipakita ang totoong ako. Kaya nitong mga nakalipas na araw, bigla ko na lang naramdaman na parang may kulang sa akin. I was sitting silently inside my office, and then I heard nothing but my heartbeat. Doon ka pumasok sa isip ko. Kung kamusta ka na, kung ano na bang ginagawa mo bukod sa nagtuturo ka, kung ikaw pa rin ba ang kababatang iniwan ko. Mahabang wika niya bago hinawakan ng kamay ni Angelita at tinitigan yon. And I realized you never change, Angie. Not even a bit. Ikaw pa rin ang kababatang kaasaran ko. Ang tanging taong nagpapatawa sa akin hanggang sa sumakit ang tiyan ko. Alam kong sumama ang loob mo pero hindi mo yun pinaramdam sa akin sa muli nating pagkikita. Parang wala lang. Yung tipong kasi nandito na ulit ako kaya okay ka na. Okay na tayo. Samantalang ako, eto, aminadong ang laki na ng pinagbago. Kaya kung babalikan ko nakaraan, mas pipiliin ko nariyan ka sa tabi ko. Kasi alam ko, magtagumpay man ako o hindi, mananatili ka sa tabi ko at patuloy akong susuportahan. Tinignan niya itong muli sa mga mata. Nakita niya ang kakaibang kislap niyon habang titig na titig sa kanya. May namumuoring luha sa magkabilang gilid niyon dahilan para mabahala si Andres. Hey, ayoko makita kang umiiyak, okay? Suminghot to. Kung ano-ano kasing sinasabi mo eh. Well, sinasabi ko lang naman kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano kalaking epekto mo mula sa pagbuo ko sa mga pangarap ko at sa sarili ko na rin. Pagdating kasi sa'yo, mas nakikita ko ang totoong ako. Walang pagkukunwari, walang seryosong maskara at peking ngiti. Hindi rin isip ni kusyante. Basta, ako lang. Parang, I made the best version of you, ganun ba? Parang ganun na nga. Napangiti si Angelita. Pilit pa rin itinatago ang malakas na kabog ng dibdib. Para kasing indirectly nagtapat na ito ng nararamdaman sa kanya. Pero hindi naman niya gustong umasa na ganoon nga ang nais nitong ipahiwatig. Dahil hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nakitang pagyakap nito kay Cherry. Yun ang dahilan kung bakit niya ito iniiwasan sa mga nakalipas na araw. Naduduwag siyang marinig mula rito na gusto nito ang babae. Kahit sinabi na nito sa kanya noon na hindi naman nito kasintahan si Cherry. Andres, masaya ka ba ngayon? Tanong ni Angelita makaraan ng ilang sandali. Oo, at hindi lang ako masaya. Masayang masaya ako na parang nasa ulap. Ay sus, baka bola lang yan ha? Hindi totoong sinasabi ko, Angie. Huminga siya ng malalim, pagkaway lakas loob na hinaplos ang pisngi nito. Hindi naman umiwas si Andres. Well, masaya naman ako kasi napapasaya kita. Kaya sana palagi lang tayong masaya. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na sana lagi tayong magkasama. Kasi imposible yun. Nasa Maynila ang trabaho mo at busy ka. Ani Angelita na muling nakaramdam ng lungkot. Paano kung sabihin ko sa'yo pwede naman, na may paraan naman para lagi tayong magkasama? Papayag ka ba? Sandali siyang natigilan kasabay ng pagtikwas ng mga labi. Sabihin mo muna kung anong paraan, kasi baka mamaya paraan mo na naman yan para asarin ako. Sigurado ka ba na gusto mong marinig ang paraang sinasabi ko? Oo nga, ano nga yun? Liligawan kita, Angie. Ha? Napakurap-kurap siya. Pagkuway natawa ng malakas. Dahil kung hindi yun gagawin ni Angelita, tiyak na sasabog ang dibdib niya sa sobrang kilig. Hey, don't laugh at me, okay? Minsan na nga lang ako magkalakas ng loob, tinawanan mo pa. Gusot ang mukhang wika ni Andres. Tumigil naman siya at tinitigan ito sa mga mata. Seryoso ka? Paano si Cherry? Nauutal niyang tanong. Oh yeah, I forgot about that. Siya nga pala ang rason kaya tayo narito. At siya rin ang dahilan kung bakit naman ko ang pag-iwas mo. Pero Angie, gusto kong sabihin sa'yo na kahit kailan, hindi siya nagkaroon ng lugar sa puso ko.
Dahil mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang laman nito. Kaya kung seryosohan lang ang pag-uusapan natin, seryosong seryoso ako. Pag-amin ni Andres na halos ikasabog na ng puso ni Angelita. Napalunok siya. Hindi nga. Totoo ba yan? Oo nga, mga bata pa lang tayo, gusto na kita. Pero dahil wala pa naman ako may pagmamalaki sa'yo, kaya hindi ako nangahas na ligawan ka. Isa pa, para na rin kapatid ang tingin mo sa akin, kaya natorpe din ako. Ha? Anong parang kapatid, Andres? Hindi ba ikaw ang ganyan sa akin? Ang lakas mo pang mang-asar. Napakamot ito sa noo. Ibig sabihin, hindi mo ako nakikita bilang kuya mo. Kuya? Hoy, maghunos didi ka nga, Pasyo. Anong kuya? Ang gwapo-gwapo mo kaya? Nadulas na wika ni Angelita sabay takip sa bibig. Talaga? Gwapo ako? Nanginginig ang mga matang tanong nito. Umirap si Angelita at nag-iwas ng tingin. Bakit tinatanong mo sa akin? Hindi mo ba nakikita ang refleksyon mo sa salamin? Bulag ka ba? Hindi, kaya nga gandang-ganda ako sa'yo noon pa eh. Lalong nangapalang mukha niya. Pakiramdam niya kasing kulay na yon ng kamatis. Ano, hindi ka na nakasagot, Angie? Ano bang gusto mong sabihin ko? Isa lang naman ang gusto ko marinig mula sa'yo. Ano yon? Tanong ni Angelita bago muling hinarap ang kababata. Ang payagan na akong ligawan ka. Hindi pa nga sana ako amin kasi alam kong madadalian ka dahil kababalik ko lang. Kaso, narito na rin tayo. At ayaw ko namang palagpasin ng pagkakataong to. Sagot nitong titig na titig sa kanyang mga mata. At kilalang kilala niya si Andres. Nagbago man ang pananamit nito, ang uri ng pananalita, at kung paano nito dalhin ng sarili. Ngunit ito pa rin ang lalaking kasabay niyang lumaki at ang nag-iisang itinangi niya sa kanyang puso. Alam ni Angelita, sincero ito sa sinasabi nito. Basta ba, wag mo kong mamadaliin eh. Sagot niya sabay ngiti. Talaga? Payag ka? Oo nga. Gusto pang paulit-ulit? Yes! Sa gulat ni Angelita, bigla na lang siyang niyakap ni Andres. Ito na yata ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko. At alam mo ba, kaya ako naman binili ang lugar na to para talaga sa ating dalawa. I want to live here with you. Iba kasi talaga ang hangin sa probinsya. Iba dahil narito ang tahanan ko. Sa piling mo. Napangiti siya at gumanti ng yakap dito. Nanliligaw ka palang, Andres, hindi pa kita sinasagot. Alam ko, sinasabi ko lang naman na patuloy pa rin ang pangarap ko. But this time, kasama na talaga kita. Salamat kung ganun. Tugon ni Angelita. Nagsimula na nga maligaw si Andres kay Angelita ng mga sumunod na araw. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang nang malaman yon dahil sa wakas daw ay magkakatotoo na ang pangarap ng mga ito pati na ng mga magulang ni Andres, na noon pa pala ay gusto na sila para sa isa't isa. At excited na raw ang mga itong ikwento yon kina Nay Mila at Tatay Benito pag uwi ng mag-asawa. Teacher! Teacher! Tawag sa kanya ni Jeannie, isa sa mga estudyante ni Angelita. Yes po, ano yon? Mahinahong tanong niya at tiningnan to. Kasalukuyan siyang nakaupo at nag-check ng mga assignments habang nag-a-activity ang kanyang mga estudyante. Teacher Angel, may manong po sa labas. Sabi ni Jeannie na sumili pa sa may pinto. Manong? Sinong manong? Hindi basta-basta nagpapapasok ng bisita ang eskwelahan nila kapag oras ng klase. Maliban na lang kung may emergency at importante talaga ang pakay. Ayun po, nakatayo po siya sa gilid ng pathway. Gwapo po siya at matangkad, tapos po may dala rin siyang flowers. Kagyat namang napasilip si Angelita sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang si Andres pala ang tinutukoy ni Jeannie. Kumaway ito at ngumiti sa kanya. It's okay, hintayin na lang kita. Mahinang wika nito. Mag-aalis 4 na kasi ng hapon kaya maglalabasan na rin. Napailing na lang siya at lihim na napangiti bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Uy, si Teacher Angel may manliligaw. Tudyo sa kanya ni Jeannie. Oo nga, uy si Teacher Angel kinikilig. Segunda ng mga estudyante niya. Namumulang napatingin siya sa mga to. Hay nako, kung ano-anong nalalaman nyo, tapos na po ba kayo? Tanong niya sa mga bata. Hindi pa po. Iisang tugon ng mga to. Ayun, sige na, tapusin nyo na ang activity nyo at maglalabasan na maya-maya. Pero kinikilig po kayo, teacher. Ang gwapo po kasi ni Manong eh. Sabi naman ni Letty. Muling napailing si Angelita. Kayo talaga? Ang babata niyo pa po para sa ganyan.
Kaya dapat pag-aaral muna ang unahin nyo. Naiintindihan niyo po ba ako? Opo, Teacher Angel. Tumahimik na ang mga estudyante ni Angelita at nang marinig na ng mga ito ang bell, isa-isa nang ipinasa ng mga ito ang activity sa kanya. Bago sila nagdasal at nagsiuwian na ang mga ito. Ang naiwan na lamang doon ay ang cleaners para sa araw na yon. You want some help, Teacher Angie? Ani Andres na naroon na pala sa pinto ng classroom niya. Naku, wag na. Kaya ko naman. Teka, bakit ka nga pala narito? Hindi ba sabi mo darating si Nanay Mila? Tanong niya rito. Oo nga, pero may driver naman sila. Kaya walang problema kung narito ako. Sus, ang sabihin mo, natakas ka lang sa mga gawain. Akala ko ba ikaw ang mag-aasikaso ng birthday ni Tay Benito? Ako nga, pero andyan naman si Polly. Siya na ang gagawa niyan para sa akin. Natatawang naiiling si Angelita. May bago akong palayaw sa'yo. At ano naman yun? Andres, daming dahilan de Leon. Ah, ganon. Kitang-kita naman kasing nagdadahilan ka lang. Worth it naman ang dahilan ko kasi ikaw yun. Hindi nakasagot si Angelita. Pilit niyang itinatago ang kilig, pero kitang-kita pa rin yun sa namumula niyang muka. Uy, si Teacher Angel, kinikilig! Ay! Ano mga estudyante niya, nakalimutan niyang naroon pa nga pala ang mga ito. Bumaling sa mga ito si Andres. Di ba, kids? Ginikilig si Teacher Angel? Anito. Opo, sir. Ay! Hay nako, itigil niyo na yan. Sige na, umuwi na kayo. Tapos na kayo maglinis, hindi ba? Pagtataboy ni Angelita sa kanyang mga estudyante. Opo, bye Teacher Angel. Bye Sir Pogi. Naghagik-hikan pa ang mga estudyante niya bago tuluyang lumabas. Nang tingnan niya si Andres, malapad itong nakangiti. What? Asik niya rito. Wala ka palang panama sa mga estudyante mo. Mas malakas pala silang mga asar. Sagot nito. Mas malakas ka pa rin mga asar sa kanila. Hindi kaya. Behave na ako kasi manliligaw muna ako ngayon. Heto nga pala, bulaklak. Iniabot nito ang isang pumpo ng pulang rosa sa kanya. Tinanggap naman yun ni Angelita. Salamat, nag-abala ka pa. Siyempre, para sukuan ka na ni Ernie. Tibay din kasi ng isang yun. Bakit? Selos ka ba? Noon pa kaya, okay? Nakalabing sagot ni Andres. Natawa si Angelita. Sus, kahit naman magselos ka, hindi ko naman papatulan si Ernie. Mabait nga siya at may itsura, pero mas naman ka pa rin sa puso ko. Nadulas niyang wika. Napangiti ito ng malapad. Talaga? Ibig bang sabihin, sasagutin mo na ako? Aba, hoy, Engineer Andres de Leon, niwala ka pa ngang isang buwan na niligaw dyan. Hindi ba mas tama lang na paghirapan mo muna ang pagkamit sa matamis kong oo? Napakamot ito sa ulo. Opo na, teacher. Hindi naman ako nagmamadali. In fact, kayang-kaya ko maghintay kahit na kailan. Sus, palusot na naman ng pasyong to. Hindi naman, nagsasabi lang ng totoo. So ano na, kailangan mo ba ng tulong dyan? Mag-check ka ba ng activity? Tulungan na kita. Maigi pa nga para may pakinabang naman ako sa'yo. Pabirong wika ni Angelita. Basta ikaw, nanginginig pa. Natawa silang pareho bago pinaghatian ang pag-check ng activity ng kanyang mga estudyante. Tinulungan din siya ni Andres na mag-check ng assignment notebook at sinigurado rin itong maayos at malinis ang kanyang classroom bago sila umuwi. Pagdating sa kanila, tuwang-tuwang sinalubong niya ng yakap si Nanay Mila at Tay Benito na halos hindi niya makilala dahil para na ring Don at Donya ang dalawa. Nay, Tay, ibang-iba po pala talaga ang klima sa Maynila, ano? Pareho ho kasi kayong gumaganda at gumagwapo. Sabi ni Angelita sa dalawa. Sus na batang are, ay hindi naman. Talagang nabiyayaan lamang ng mabait at masipag na anak. Sagot ni Naymila. Pero teka, maiba nga tayo sa usapan. Talaga bang nandiligaw na itong si Andres namin sa'yo, Angie? Pag-uusisa pa nito. Nakikita niyo naman pong may dalang bulaklak tong si Angie, kaya malamang po totoo. Singit ni Andres na malapad ang ngiti. Ay talaga? Aba, mukhang magkakatotoo na talaga ang mga pangarap natin, pare. Ani Tay Benito sa mga magulang ni Angie. Oo pare, magiging magbalaay na tayo. Basta umayos lang tong dalawang to. Sagot ng kanyang ama. Itanong niyo muna kung sinagot na po ba ako. Singit muli ni Andres. Aba anak Angie, hindi mo pa ba sinasagot itong si Andres? Tanong ng kanyang ina, napatingin naman ang lahat sa kanya. Tiningnan ni Angelita ng masama si Andres bago ngumiti sa kanilang mga magulang.
Hindi pa po. Agoy! May pag-asa naman ba itong aking binata? Tanong ni Tay Benito. Meron naman po. Ninanamnam ko pa lang po ang panliligaw niya. Alam niyo na, ang tagal naming hindi nakita. Siyempre po, kailangan dahan-dahanin muna namin ang lahat. Tama naman yan, anak. Isa pa, pareho na rin kayong nasa edad, kaya may tiwala naman kami sa inyong desisyon. Hindi ba tama ako? Anang kanyang ama sa mga kausap. Oo, tama nga. Sang-ayon ng mga to. Nagpatuloy sa masayang pagkukwentuhan ng kanilang mga magulang habang sila naman ni Andres ang nag-asikaso ng kanilang pagkain. Kaya naman hindi maiwasan ni Angelita na mapagmasdan ng lalaki. Kitang-kita niya sa mga kilos nito na hindi ito nakalimot. Marunong pa rin itong gumawa sa kusina kahit alam niyang hindi na ito yun madalas na ginagawa. At ang mas lalong hinangaan niya dito ay ang pagiging maasikaso. Ni hindi kasi siya nito halos pinagawa. Inako lahat ni Andres ang paghihiwa at paghuhugas ng mga rikado, pati na ang pagluluto. Tagatikim lang si Angelita sa mga luto nito na sadya namang masasarap. Pang-husband material talaga. Anya sa isip na pigil ang ngiti at kilig. Nang sumapit ang ika-60th birthday ni Tay Benito, lahat ay naging abala. Kahit si Angelita ay abala rin dahil tumulong siyang mag-ayos ng bakuran ni na Andres at maglagay ng dekorasyon kahit pa may catering service itong kinuha. Hindi nga sana doon ang ganap ng kaarawan ng Ginoo, pero mapilit si Tay Benito, kaya wala nang nagawa pa si Andres. Nasabi ko na bang ang ganda mo ngayon? Sabi ni Andres sa kanya habang nagsasayaw sila. Pinagsasayaw kasi ang mga magulang nito habang sinasabitan ng pera, kaya nakisayaw na rin ang iba. Talaga ba? Baka naman nambobola ka lang. Sagot ni Angelita rito. I'm not. Maganda ka talaga. Loob at labas. Sus, dumidiga ka na naman. Para alam mong hindi lang ako basta sa gawa. Sa salita rin, Angie. Oo na po. Alam mo, na-miss ko ang ganitong sayawan. Naalala mo, ang hilig natin pumunta sa sayawan sa barangay at sa mga okasyong ganito. Oo naman, noong huling punta nga natin sa sayawan, dun ka na nga ako nababalikan ako. Kaso 7 taon ka naman bago bumalik. Sorry na talaga. Alam mo namang kailangan ko munang sumakses bago bumalik. At salamat dahil tinanggap mo pa rin ako kahit sobrang late na. Ang mahalaga naman kasi bumalik ka, Andres. Tumingin ang binata sa mga magulang nito, pagkuway sa kanyang ina't amang nagsasayaw na rin. Sana tumagal din tayo kagaya nila. Mahinang wika nito. Sana nga. Basta ba hindi mo ko aawayin ng madalas eh. Ani Angelita. Bumaling to sa kanya. Hindi naman kita aawayin. Aasarin lang. Yun tayo eh. Pero gusto ka naman ng pang-aasar mo. Huwag lang magiging sobra. At dahil dyan, sinasagot na kita. Napahinto si Andres sa pag-indak. Matagal niyang tinitigan si Angelita na para bang mas lalong gumanda sa paningin niya. Natawa ito. Ano, nagulat ba kita? Napakamot siya sa noo. Hindi nga. Totoo ba yan? Oo nga. Ayoko kasing nagbibigay ng hint or hintayin pa kung ano-anong date na pakulo mo. Itong araw na to, perfect siya para sagutin kita. Alam mo kung bakit? Bakit naman? Kasi masaya ang lahat. Nandito ang pamilya natin, kumpleto tayo. Para lang tayong bumalik sa dati. Parang nung nandun tayo sa sayawan sa barangay at kinamang tiyo. Yun ang naiisip ko kanina pa. Na kung babalik tayo sa nakaraan, na kung tatanungin mo ako ng gabing yon kung gusto kitang maging nobyo, oo agad ang isasagot ko. Kasi noon pa man gusto na kita, Andres. Noon pa mang mga bata tayo, mahal na kita. At kaya hindi ako tumatawag ng kuya sa'yo kasi nagdarasal ako na balang araw, makikita mo rin ako bilang babae. Mahabang paliwanag nito. Unti-unting napangiti si Andres hanggang sa umabot na yun sa kanyang tenga. Mahal na rin naman kita noon pa, Angie. At tama ka. Nang gabing yun ko talaga sinimulang ipadama sa'yo na gusto kita. Hindi ko lang sinabi kasi nga gusto kong matupad muna mga pangarap ko para may maganda akong buhay na maibibigay sa'yo. Pero sabi ko nga nung nakaraan, siguro kahit naman hindi ako umalis, magiging maganda pa rin ang buhay ko at magiging masaya. Kasi nandyan ka sa tabi ko, Angie. Nandyan ka para mahalin ako at suportahan. Kaya salamat kasi tinupad mo ngayon ang isa sa pinakapangarap ko. At yun na yung maging nobyo mo. Niyakap niya ang dalaga. Ngayon talagang masayang-masaya na ako. Kumpleto na kasi ang buhay ko at natupad ko na halos lahat ng mga pangarap ko. Dagdag pa ni Andres. Bakit halos? Hindi pa ba lahat? Hindi pa, kasi hindi pa kita asawa.
Natawa ito sabay tapik sa kanyang balikat. Ikaw talaga? Sunod-sunod ang pasabog. Pwede bang isa-isa lang? Bakit? Ikaw lang ba may pasabog sa gabing to? Siyempre ako din. Oo na. Kumawala si Angelita sa pagkakayakap ni Andres. Pagkuway masuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal na mahal kita. At salamat sa Diyos kasi binalik ka niya sa akin. Nangingilid ang mga luhang wika nito. Mahal na mahal din kita, Angie. Alam ng Panginoon kung gaano kita kamahal. Kaya kahit napalayo ako, sayo at sayo pa rin babalik ang mga paa ko. Dahil ikaw ang nilalaman ng puso ko at ang tanging babaeng pakamamahalin ko ng husto. Pagkasabi niyon ay walang pag-aatubiling inangkin ni Andres ang mga labi ng kasintahan. Umano yun ng malakas na sigawan at palakpakan sa paligid. At dinig na dinig nila ang pangingibabaw ng boses ng kanilang mga magulang. Sa wakas, tuloy tayong lahat sa simbahan. Sigaw ng kanyang ama. Oo nga, imbitado kayong lahat mga kapitbahay. Segunda naman ng ama ni Angelita na lalong ikinalakas ng hiyawan sa paligid. Kinabukasan dahil walang pasok si Angelita, isinama siya ni Andres sa Maynila para naman daw makita niya ang mundong nabuo nito dahil sa kanyang suporta. Ang hindi niya inaasahan, sa chopper pala sila sasakay. Kaya panay ang dalangin niya dahil yun ang unang beses na sasakay siya roon. Mabuti na rin lang at hindi binibitiwan ni Andres ang kamay niya hanggang sa lumapag sila sa helipad ng gusaling pag-aari nito. Diyos ko, parang ayoko nang sumama sa'yo dito sa Maynila kung dyan din lang tayo sasakay. Pakiramdam ko mahuhulog ang puso ko. Palatak ni Angelita habang magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa elevator. Natawa si Andres. Hindi naman kita hahayaang masaktan, mahal ko. I will always protect, okay? Sandali siyang tumigil at pinagmasdan ang buong paligid. Parang nagpapaligsahan ng mga gusali sa tayog ng mga yon. Habang sa ibaba naman ay maraming iba't ibang uri ng sasakyan ang tila nagkakarerahan sa kalsada. Ganito ba dito araw-araw? Tanong ni Angelita kay Andres. Yeah, mabilis ding umikot ang oras dito. Kaya nga yung 7 taon, parang kahapon lang para sa akin. Sagot nito habang tinatanaw din ang buong lungsod. Kaya naman pala, hindi ba kwento mo noon na habang nagre-review ka sa Manila para sa board exam, kung ano-anong pinasukan mong trabaho para lang makaraos? Naging delivery boy ka, crew sa fast food, waiter, promodizer, at kung minsan ay nagka-car wash at dishwasher ka pa. Lahat para may pantustos ka sa araw-araw habang naghahanda para sa lisensya mo. Tapos natanggap ka rin sa isang construction company kung saan mas lalo mong nahasa sarili mo. Ang sabi mo pa noon sa akin, nag-iipon ka dahil balang araw, gusto mong magtayo ng sarili mong kumpanya. Aha, tama ka. Alam mo, proud na proud ako sa iyo at sa lahat ng narating mo. Nakangiting wika ni Angelita nang tingnan niya ang kasintahan. Salamat. Ikaw rin naman ang dahilan kaya naabot ko mga to. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Hindi na nangimibang hagkan ni Angelita sa mga labi ang nobyo. Mabilis lang yon, bago niya ito hinila sa kamay. Tara na, baka hinihintay ka na ng mga kamiting mo. Sus, maaga pa. 10 a.m. pa ang simula ng meeting namin. Kahit na Andres, sabi nga mas mabuti nang maging maagap kaysa masipag. Opo, Teacher Angel. Tatawa-tawang tugon nito. Hindi pa rin pinakakawalan ni Andres ang kamay niya. Akala niya, dediretso sila sa opisina nito. Yun pala, itutur pa siya ng lalaki sa bawat palapag ng gusaling pag-aari na nito mismo at may 20 palapag. Mabuti na lang at nagpaganda si Angelita ng araw na yon. Nakasuot siya ng ternong blouse na kulay cream at pleated na paldang kulay itim. Hanggang makalagpas niya yon ng tuhod at tinernohan ng kulay itim na heels at itim ding shoulder bag. Nga lang, hindi alam ni Angelita kung maayos ba ang buhok niya kasi malakas ang hangin kanina. Kaya palihim niya yung hinaplos ng isang kamay. Akala ko sa office mo na tayo dediretso. Hindi na nakatiis na tanong niya. Bawat bukas kasi ng elevator, pinagtitinginan sila ng mga tauhan ni Andres. Bakit naman? Tanong ng kasintahan. Dahil kanina pa nila tayo pinagtitinginan. Magulo ba ang buhok ko? Tumingin to sa kanya. Hindi naman. Kasi naman, bakit ba ang gwapo-gwapo mo? Mamaya niyan, isipin nila alalay mo lang ako. Don't say that, okay? Kasi kahit na anong mangyari, bagay na bagay tayo. At wala akong pakialam sa iisipin ng ibang tao. Ikaw lang ang mahalaga sa akin, okay? Okay. Ngumiti si Angelita rito. Mas hinigpitan naman nito ang pagkakahawak sa kamay niya. Habang naglalakad sila ay lihim niyang pinasadahan ng tingin ng kasintahan.
Bukod sa nakasuot ito ng kulay itim na office attire at may pangloob na puting long sleeve, may malapad din itong ngiti sa mga labi na tiyak niyang noon lamang nakita ng mga empleyado nito. Larawan kasi ng pagtataka ang lahat. Siguro terror kang boss ano? Bulong ni Angelita nang nasa engineering department na sila. Kasunod raw yon ng opisina nito. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi kita ko ang pagtataka sa mga tauhan mo. Hindi ka man lang bang umingiti sa kanila sa loob ng 5 taon? Napahalakak ito na kahit siya'y nagulat. Pagkatapos, walang pasabing niyakap siya. Alam mo mahal, kapag ngumiti ako sa bawat taong makita ko, lalo na sa mga babae, tiyak na mahuhulog sila sa akin. Ayoko namang mangyari yun kasi ayoko silang paiyakin. Kaya naka-poker face ako palagi. Isa pa, para lang sa'yo mga ngiti kong to. Sabi ni Andres. Ay sus, oo na. Tara na sa office mo bago pa sila manigas sa inggit dito. Pabirong wika ni Angelita na mas lalong ikinatawa ng kasintahan. Opo, mahal na Reyna. Pagdating nila sa opisina ng lalaki, walang pagsidla ng kaniyang paghanga roon. Moderno ang disenyo niyon na may rustic na tema. Bagay na bagay sa personalidad ni Andres. Grabe naman, parang bahay na namin to ah. Palatak ni Angelita nang nasa pinaka-opisina na sila nito. May isang wall cabinet yon na may kung ano-anong display, kabilang ang mga achievements nito sa negosyo. May mga pictures din doon ng pamilya nito at ilang koleksyon ng toy car at kung ano-anong robots. Mayroon ding lamesang kahoy sa pinakagitna niyon. Carpeted ang sahig, may sariling banyo, sofa set, TV, lounge at pantry. May gym din daw doon at tulugan, sabi ni Andres. Well, ganito na talaga kayaman ng boyfriend mo. May pagmamalaking wika nito bago naupo sa swivel chair. Naupo din si Angelita sa gilid ng lamesa nito. Ang layo na talaga ng narating mo. Sobrang layo na. Dati kalabaw at kangga lamang ang minamaneho mo. Ngayon may kotse ka na at chopper. Natawa ito. Hindi lang yan, may yata rin ako. Talaga? Pumaldo ka siguro ng gusto ano? Pero hindi naman siguro flood control lang rason ano? Biro niya sa nobyo. Natawa si Andres. Hindi no? Dahil yun sa pagtitiwala ng ama ni Cherry sa akin. Mula noon, dumami ang kliyente ko. Yung yate ko, hindi naman kalakihan, pero sapat sa atin kapag gusto nating maglayag. One of these days, isasakay kita ron. Tamang-tama rin dahil isusunod ko ang pangalan ng yate sa'yo. Oh, ang sweet naman ng boyfriend ko. Alam ko, pero may mas sweet pa sa akin. Ano? Ito. Nagulat si Angelita nang bigla na lamang siyang halikan ni Andres, at kung wala pang kumatok, hindi yata siya pakakawalan nito. Yes, come in. Anang lalaki. Mabilis naman siyang tumayo at inayos ang sarili. Sir, ready na po ang lahat sa conference room. Ani Polly nang buksan nito ang pinto. Sige, susunod na ako. Bumaling sa kanya si Andres. Dito ka muna ha, babalik din ako mamaya. Okay, take your time. Hindi naman ako aalis dahil hindi ko gamay ang lugar na to. Sabi ko nga, pero kung naiinip ka, may TV naman dyan. Pwede kang manood. May mga magazine din dyan na pwede mong basahin. May mga drinks din sa mini fridge. Oo na, ako na bahala sa sarili ko. Sige na, go na. Baka mahuli ka pa sa meeting mo. Nakakahiya naman sa mga executives mo. Okay, I love you. Napangiti si Angelita. I love you too. Isang mabilis na halik ang iginawad nito sa kanya mga labi. Kilig na kilig naman siyang napakagatlabi at pinagmasdan ang pag-alis nito hanggang sa maisara ang pinto. Nang humupa ang pakiramdam, nag-usyoso pa si Angelita sa loob ng opisina ni Andres. Marami siyang nakita roon kagaya ng graduation picture nilang dalawa na noon niya lamang napansin. Sus, kaya naman pala palagi kang inspired kasi meron ka nito. Pero in fairness, ang gwapo mo talaga mahal ko. Parang sirang wika niya sa sarili. Samantala, si Andres naman ay panay ang tingin sa orasan. Sa higit 10 executives niya at department heads, 3 pa lamang ang nakakapag-report. At sa mga sandaling yon ay mag-aalas 12 na. Gentlemen. Kuha niya sa atensyon ng lahat. Napatingin naman ang mga ito sa kanya. Sorry to interrupt but let's take an hour break. Kumain na muna tayo. Nagpa-deliver naman na ako ng pagkain at any minute from now may darating na yon. Ani Andres sabay tayo. How about you, sir? Hindi po ba kayo sasabay sa amin? Tanong sa kanya ng accounting head. Sorry pero hindi na muna. Alam niyo naman na may kasama ako, hindi ba? Sir, siya na po bang magiging Mrs. De Leon? Tanong naman ng head ng marketing. Yes, and I am planning to propose to her.
So sorry kung hindi ako makakasabay sa inyo ngayon. Sagot ni Andres. It's alright, sir. Good luck po sa proposal nyo, sabi ng mga ito. Masayang lumabas ng conference room si Andres at nagtungo sa kanyang opisina. Angie, I'm sorry. Natigil siya sa pagsasalita nang makita si Angelita na nakatulog na sa sofa. Maingat ang mga hakbang na nilapitan niya ito. Nakabaluktot ito dahil na rin siguro sa lamig ng kanyang opisina, kaya ibinalot niya rito ang suot na coat. Bago niya kinuha ang blanket na nakatabi sa isang drawer at ikinumot dito. Ilang sandali niya itong pinagmasdan bago tumayo at binuksan ang isa sa mga drawer ng kanyang lamesa. Kinuha niya roon ang isang bagay na matagal na niyang nabili. Pagkatapos, tiningnan niya si Angelita sabay ngiti. Muling nilapitan ni Andres ang kasintahan. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito, na mukhang naramdaman naman ng dalaga kaya unti-unti itong nagmulat ng mga mata at ngumiti. Hello, sleepyhead. Nakangiting bati niya rito at ang buhok naman nitong tuwid na tuwid ang hinaplos. Hi, sorry nakatulog na pala ako. Namamaos ang tinig na wika nito. It's okay, alam ko namang napuyat ka kagabi. Oo nga, ikaw rin naman. Teka, tapos na ba ang meeting mo? No, nag-break lang kami kasi lunchtime na. Isa pa, gusto na rin kitang makita. Ha? Alas 12 na? Akmang babangon si Angelita nang pigilan ni Andres. Yeah, pero wag kang mag-alala, nagpa-deliver naman ako ng pagkain. Hindi ko lang talaga matiis na hindi ka makita, kaya pinuntahan kita rito. Gusto rin kitang makasabay mag-lunch. Matamis itong napangiti. Hay, pinalolobo mo na naman ang puso ko eh. Bakit ba ang sweet mo? Mahalan talaga kita, my love. At saka matagal na akong sweet. Hindi mo lang napapansin kasi panay ang pang-aasar mo sa akin. Uy, hindi ah. Joke lang. Tatawa-tawang wika ni Andres bago hinawakan ng kamay ni Angelita. You know what, Angie? What? Kanina habang nasa meeting ako, I kept looking for you on my phone. Tapos? Tapos na-realize ko na hindi ko pala talaga kayang mawala ka sa piling ko. Parang hindi ko kakayaning mabuhay. Kasi halos 2 oras lang kitang hindi nakita. Miss na agad kita. Kaya naisip ko, kahit kagabi mo lang ako sinagot, gusto sana kitang tanungin. Ani Andres na titig sa mga mata ng kasintahan. Nang ano? Kung papayag ka bang pakasalan ako, Angie? Inilabas niya ang maliit na kahon at binuksan yon. Malakas itong napasinghap nang makita ang nangingislap na diamond ring. Hugis bilog yon na kasinlaki ng butones at napapalibutan ng maliliit na brilyante. Andres, seryoso ka ba talaga? Nangingilid ang mga luhang tanong nito. Sunod-sunod siyang tumango. Seryoso talaga ako. Ilang beses ko na rin nasabi na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay at ang babaeng tanging nilalaman ng puso ko. Ikaw lang ang may kakayahang magpasaya sa akin, ang magpakaba ng husto sa dibdib ko. Ikaw lang ang tanging taong namimiss ko sa paglipas ng bawat sandali. Kaya kahit medyo mabilis, gusto kong malaman mo na totoo ang pangarap ko. At yun ay ang makasama ka habang buhay. Pakasalan mo ako, Angie. Punong-puno ng pagmamahal na wika niya. Oh, Andres, syempre naman papakasal ako sa'yo. Bumangon si Angelita at mahigpit na niyakap ang lalaki kasabay ng paghikbi. Alam mo bang matagal ko na itong nabili? Pinakawalan niya ito at walang pag-aatubiling inilahad ang kamay sa harap nito. Agad namang isinuot ni Andres ang singsing sa daliri niya kasabay ng pag-agos ng mga luha. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, Angie. Mahal na mahal kita. Anito habang pinupunasan ang nabasang mga pisngi niya. Mahal na mahal din kita, Andres. At para salyuhan ang masayang sandaling yon, ay inangkin nito ang mga labi niya. Hindi lumipas ang 3 buwan ay ikinasal sina Angelita at Andres. Bakit pa nga ba nila patatagalin kung mula pagkabata, yun na ang pangarap ng musmos nilang puso? Kaya naman, hindi lang sila ang masaya, maging ang kanilang mga magulang. Hindi pinag-resign ni Andres si Angelita sa trabaho dahil alam nitong isa ang pagtuturo sa mga gusto niyang gawin. Kaya naman minadali nito ang pagpapagawa ng kanilang private resort at doon sila nanirahan. Madalas din silang nasa Maynila dahil kung nasaan siya, naroon din si Andres. At kung nasaan ang kanyang asawa, naroon din siya. At hindi naglipas ang 2 taon ay biniyayaan sila ng isang malusog na supling. Babae yon na pinangalanan nilang Angel. Hango yun sa pangalan nilang dalawa. Hindi man naging madali ang landas na tinahak nilang dalawa sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Nanatili pa rin silang nakaapak sa lupa.
Lumawak man ang mundo ni Andres at nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay, nanatili pa ring simple ang dahilan ng lahat. Pag-ibig. Dahil kapag puso ang naging sentro nito, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating mo. Sapagkat sa huli, ang tunay na kayamanan ay ang taong nagpapasaya sa atin at kasamang bumuo ng ating mga pangarap. Dahil wala nang masasarap pa kung magigising tayo araw-araw sa tabi ng ating minamahal. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.